Noong Lunes, naganap dito sa loob ng Senado ang hudyat na simula na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero, bakit nga ba siya na-impeach? Sara, Sara, magnanakaw si Sara. Halos 2 taon na natin inaantay yung mga kasagutan tungkol sa paglulustay niya ng pera sa OVP, sa DepEd. Tama ba yung pagnanakaw? Tama ba yung pagbanta ng karahasan? Wala naman siya nagawang mali eh. Kailangan po na ma-impeach siya at panagutan po niya base doon sa mga ebidensya at umarap siya. Patuloy na pamumulitika. Kasi kung tutuusin, kung kaya mo ipa-impeach ang isang vice president, ba't hindi mo mapahuli si Saldico kaya si Romualdez? Napakalino ng mga ebidensya na bilyon-bilyon yung kanya mga nilustay. Like confidential funds, right? Ang confidentials, meaning ang confidential funds sa tinatawag, pag confidential, hindi mo pwede ilabas yun. Bakit nga ba nai-impeach ang isang opisyal? Ayon sa UP College of Law, upang matanggal ang naturang opisyal dahil sa krimen o misconduct. Take note, patalsikin sa pwesto ang hangarin talaga ng impeachment at hindi ang pagkakakulong. Pero teka nga, bukod sa Vice President, sino-sino pa ba ang pwedeng ma-impeach? Ayon sa Article 9 Section 2 ng 1987 Constitution, ang mga maaaring ma-impeach ay ang Pangulo, Vice Presidente, mga miyembro ng Supreme Court, miyembro ng Constitutional Commissions tulad ng Civil Service Commission, Commission on Audit at Commission on Elections. Ano-ano naman ang grounds para ma-impeach? Dapat, bago ka magpa-impeach sa isang tao, inaalam mo muna lahat-lahat yung nagawa ng isang tao. Pag hindi niya na may explain yung kanyang mga ginagawa, mga anomalya, yung kanyang threat sa mga opisyalis ng pamahalaan, pero yung higit talaga dun yung betrayal of public trust na wala nang tiwala yung Pilipino sa kanya. Ito naman ang grounds para ma-impeach. 1. Culpable violation of the Constitution. 2. Treason. 3. Bribery. 4. Graft and corruption. 5. Other high crimes. Or 6. Betrayal of public trust. At ito naman ang inihain na articles of impeachment kay VP Sara. Kay VP Sara po, ano pong mensahe nyo? Litisin si Sara. Ituloy ang impeachment. Siya ay nagpapasarap lang sa ibang bansa. Samantalang nasa krisis tayo. Siya mismo yung nagsabi, naghanap ng sana mabigyan siya ng due process. Sinubukang bigyan siya ng due process ng House Committee on Justice, hindi siya sumipot. Sana dito naman po sa Senado ay hindi na sila magmaniobra para ma-delay yung impeachment. Sana matuloy na ito at sana maipresenta na ni Sara Duterte yung kanyang panig dito sa mga issue laban sa kanya. Mula rito sa Senate of the Philippines dito sa Pasay City, Emil Kailing, dito sa Pilipinas.